Ako po sobrang na-excite ako kasi Last March, ano? yes po, dahil ano siya, out of town siya. Kasi parang nakaka-excite parang yung idea na magro-roro ka papunta sa location. At the same time, ito po yung pagbabalik ko talaga dapat sa Viva Max. Matagal po akong nawala after yung launching. Yes po, tsaka may ginawa po akong serye for TV5. Tapos yun po, lumabas-labas po ako. And then, naalala ko, kinausap ko po talaga yung mga boss. Sabi ko, boss, baka pwede na akong bumalik sa Viva Max kasi parang more than 6 months na po akong gumagawa for Viva Max. And then, parang sabi, parang okay ka na din kasi outside. Pero kung di, bossin ko iiwan ng Viva Max. Tapos nagulat ako, after a few days, tinawagan po ako for Huwad. So, nagkataon lang nauna po yung Servidoras, pero ito talaga yung una kong shift. So, sobrang na-excite po ako. Tapos at the same time, kasama ko si A-Roll na naka-work ko before. Si Asi, first time mo? Yes po, first time ko siya naka-work. And naging magaan po yung experience kasi sobrang bait po ng mga tao sa Pola. At wala po kayong mami-feel na any creepy or ano mo yun, parang walang cut color doon. Sobrang babait nilang lahat, sobrang friendly. And yung food ni Mayora talagang tumaba kami, grabe. Grabe po sila magpakain sa amin doon. Kasi parang spoiled kayo sa ano. Sobra po. Tsaka ano po yun parang 2 days lang po ako nag-shoot for Huwad. Pero nag-request po ako na pwede akong sumama sa buong duration talaga. So na-enjoy ko po yung resort ni Mayora. Nandun lang ako, nag-picture-picture, nagdadagat, ganyan. So sobrang sarap po. Medyo umitim po ako ng slightest sa ano. Pero nababawi naman po. Kala ko yung last day dun ka nag-enjoy. Ay! Oh my God! Ayun po. Hindi naman ako bigla. It's so amazing how you transform yourself into an island girl, ano? Pero pagka nakikita ka namin, parang city girl. Thank you po. Kudos na lang po sa ating director doon kasi idea po nila yun sa buong team po. Sa akin, more memorable experience How was your experience? Pola. How was your experience? Actually, kasi araw-araw po akong may shoot kaya sana mas may time pa akong mag-enjoy magbakasyon. Pero nung nag-shoot po kami doon, yung pinaka nami-miss ko po doon yung ambience, kasi yung namin, yung log house, yung pinag-stayhan po namin, tabing dagat po. Tapos pag natutulog kami, naririnig namin. Ayun po yung nami-miss ko po talaga doon, yung dagat. So how long did you shoot? 7 days? 7 days po, pero 5 days po yung mismong shoot. Tapos may rest po kami nung arrival namin. Tapos 3 sunod-sunod na shoot, then rest po. Tapos sunod-sunod po ulit. Ayun po. Ako naman, solid din yung experience, syempre. And sobrang, yun nga, gaya nga sabi ni Chloe, sobrang hospitable ng mga tao sa Pola. Na, actually ako first time ko pumunta doon Mayorin. And maganda yung lugar, ang babait ng mga tao. And yung pagkain talaga, agree din ako sa pagkain. Kasi talagang hindi kami biligo ni Mayora doon. Napakasarap ng pagkain doon. Ayun, and bukod doon, ang pinaka-memorable kasi sa akin, kasi eto, yun nga, gaya nga sabi ko, first time ko kasi nakasama sila Mayora at si Direk. Kaya ngayon walang nakasama yung mga estudyante, Direk. Sobrang solid nila makatrabaho. And I'm looking forward na sana more pa. Mayor! You had your GL scenes, Yes. So first time niyo ba together? Pero nag-GL ka na, di ba? Yes po, pero together, first time po. Together. Alright, how was it? Ako po yung mga GL ko po before talaga, ang sinasabi ko lang sa director, kasi hindi ako ready talaga for GL. Straight po talaga ako, ng bongga. Kaya may mga scenes po ako with Christine Burmas, pero sasabi ko, ikaw na lang yung gumalaw, as in, kaya na lang yung sa akin. Sabi niya rin yan sa akin. Tapos yung kay Asi, ito talaga yung GL na nagawa ko po, kasi talagang mahaba to. And marami kaming naging experiment po na ipapakita. Actually po nung scene po namin tatlo, ayun lang yung meron kami nito ni
mag-choreograph. Opo, mag-choreograph ng And mga scene experiment. namin. Experiment. And actually, straight din naman po ako. Comfortable ako na sa babae, mas comfortable ako sa babae yung, pag babae po yung ka-excited ako. Pag mga love scene. Ilang takes yun direct? Actually, in essence, parang one take lang siya. Kasi mag-iiba lang ako ng angulo. Kasi pinag-uusapan namin bago mangyayari, kumbaga, ito yung magiging parang sequence ba, ganyan. After nun, may master na ako, saka lang mag-uulin ng mga tight shots na. So parang in essence, parang one take lang din siya. Thanks. And maraming salamat Thanks, po. Mayora. Thank you. Moving on to Mark Magadia from Maganda Ba Movie. Yung unang question kay Direk muna. Kasi seeing that trailer, parang it looks so good. So, gusto ko lang malaman ano yung proseso sa paggawa ng pelikula, like cinematography. Paano nyo na-achieve yung ganitong aesthetic ng pelikula? Salamat sa pag-appreciate. Ang kumbaga pinag-usapan namin, bago pa kami nag-shoot ng Uwan, nag-usap na kami ng DO. Nag-usapan namin, ito yung look, ito yung texture, ito yung mga shots na gusto ko sa ganitong eksena. Basically, hindi naman sa modest lesson, parang pinag-aralan talaga namin kung paano yung bawat eksena, bawat shot na gagamitin namin sa pelikula. Talagang it was a collaborative effort with the DOP, or writer, lahat. Pati nga sa kanila sa buong cast, kumbaga, ito yung eksena, ito yung gusto kong makita, paano nyo i-attack ito. In fact, very commendable, lalo si Asi. Silang tatlo, kasi yung mga eksena ni Errol at saka ni Chloe, walang arte, ito din gusto kong makita. Ibigyan ako ng ganito. Bahala kayo mag-choreograph, kumbaga. Anong style Errol, anong style Chloe, papakita nito. Sige, saka namin gagawin. Kay Azzy, natuwa ako kasi may isang eksena doon. Pinaka-last dramatic scene mo. Okay na ako kumbaga sold na ako, nakita ko na yung gusto kong emosyon, nakita ko na yung humingi pa siya, di siya kontento. Direct pwede bang paisa? Ginawa niya. Sabi ko hindi ako tatanggi. Kapag artista ako magsabi sa'yo na hindi siya happy, ba't ka tatanggi? Mali na may bibigay pa siya. Diba, very commendable yung mga artista. Kaya, ganyan din siguro lumabas yung pelikula. Like with sa Paul naman dati, sabi ko, laking factor kapag yung mga artista mo, alam yung character, alam yung gusto mong mangyari sa pelikula. Ganun lang kasi siguro. Okay, salamat po Direk. Second question na lang sa cast. Siguro how do you deal with huwad people? May na-encounter na ba kayo na ganyan sa industriya? Ayaw pulutin yung bike ko. Ako na. Next item. Ayun, how do I deal with what? Wow, ang witty ng question. Galing Opo. Ayun po. Actually, pag may mga ganung tao, parang reflection nila sa sarili nila yun. So, wala akong doon. Kung yan ka, ito ako, bahala ka. Parang may wall ako sa mga ganung tao. Actually, mabilis basahin yung mga fake na tao kasi parang basta mabilis. Alam niyo na po yun. Parang nakaka-encounter din naman po siguro kayo. Ikaw na. So, ako very observant din ako. So, ang dami ko rin nakakasalamuhan fake. And, alam niyo yun, at the end of the day, tao rin naman sila. So, they all have their reasons. Ginagawa ko na lang, kill them with kindness na lang. Yun lang ginagawa ko. So, kung ano man yung gusto nila mangyari sa buhay, diba? As long as hindi pa naman malalayo, wala naman silang ginagawa masama sa akin, nagiging fake na sila, okay lang, ayahan ko lang sila. Yun lang sa akin. Ako po yung may quote talaga na sobrang gasgas niya na, hurt people. So, kung anong klaseng tao ka, kung anong pinapakita mo talaga sa labas, i-reflection yun kung anong nasa loob. So, kung hindi mo ako pinapakitaan ng okay, wala akong pakialam. I mean, minsan nga medyo naawa pa ako kasi parang kapag sobrang negative ng taong yun, alam mo kung gaano nakabigat din sa kanya. For her, for him, diyan. So, as much as possible, hindi po ako talaga nag-engage. Hindi din ako plastic na tao. So, hinahayaan ko lang. So, ang pakik. Alright, great answers from our cast.